Yay! 31 weeks na akong buntes today. Paggising ko nung umaga, tiningnan ko yung phone ko. Tapos sabi ko, oy, 31 weeks na pala ako today. Bakit kaya hindi ako mag-film ngayon na update video? Welcome to my channel! Kung hindi nyo pa napapanood yung mga update videos ko nung ako'y first trimester and second trimester, ilink ko na lang yung mga videos na yun sa baba. Actually, impromptu to, no? Hindi ko alam kung ano mga sasabihin ko, pero yaman mo na. So, nakikita nyo naman ang aking katabaan. Ang aking body. So, nag-gain ako ng 12 kilograms kasi ang pre-pregnancy weight ko is 50 kilograms. Nag-weigh ako kanina, so 62 kilograms na ako today. So, kung mag-gain ako ng 1 pound per week ngayong third trimester, I assume na, magka-calculator pa sana ako, kunin ko sana yung phone ko para mag-compute. I assume na sana hindi naman ako tumaas ng 65 kilograms kapag sa due date ko. Pakita ko agad sa inyo ang aking big belly. Laki na, no? Napansin ko ngayon, yung tummy ko, mataas siya. Kaya pag gabi, nahihirapan talaga akong huminga. Kung i-compare ko kasi nung kay Adi, mababa yung tiyan ko. Ngayon medyo mataas eh. Kaya naiipit yung lungs ko. Nung kay Adi, marami akong stretch marks dito. Actually, hindi naman nawawala yung stretch marks. Nung kay Adi kasi, nung ika-8th month ko, saka naglabasan yung maiitim talaga na stretch marks. Ngayon kasi gumagamit ako ng bio oil. At feeling ko naman, hindi siya nag-iitim-itim. Although naandun pa rin yung mga marks. Ayan na. Yan ang itsura ng aking belly button. Tsaka na ang itsura. Tapos yan, evident na ang linea nigra. So, ito naman ang sa kabilang side. Yan. Oo, mas mataba ako ngayon kung compare ko sa first pregnancy ko. Kasi nag-start naman ako noon, dati kay Adi, ang weight ko noon was 46 kilograms. Eh ngayon, 50 kilograms ang pre-pregnancy weight ko. Pero feeling ko lang, mas naging mataba ako noon kay Adi. Mas na-spread yung fats ba sa katawan. Ngayon kasi, napansin ko, maliit pa rin yung ganito ko. Although, medyo malaki na rin yung braso ko. Pero yung lower extremities ko, hindi ganun tumaba. Ewan ko lang din kasi ika-31 week ko lang naman ngayon. So, malay mo, tumaba ako next week or sa susunod na weeks. Nung pumasok na ako sa third trimester, grabe, as in talagang super sipag ko. Gusto kong mag-ayos ng ganyan, mag-ayos ng gamit, ng kusina. Tapos nung biglang ika-29th week ko ng buntis, hala, bigla naman akong tumamad. As in talagang ayokong kumilos. Naandyan na yung sakit ng likod. Tapos, yung feeling talaga na like for example, kahapon, super sakit ng ulo ko. Talagang nag-start dito sa nape, hanggang dito sa orbital area ko, ang sakit ng ulo ko. So, twice akong nag-medicate kahapon ng paracetamol, which is nakatulong naman, pero bumabalik-balik pa rin. May times talaga na nahihirapan akong bumangon sa kama. Nagpapatulong ako kay Christian na, baby, bangon mo naman ako, hilahin mo ako sa kama. Pero, kaya ko pa naman bumangon. Kaya ko pa nga mag-roll over sa kama para akong, sabi nga ni Christian one time, parang hindi ka buntis. Ganon. Yan, back pain talaga. And, di ba since nabanggit ko may scoliosis ako, dalawang affectation talaga yung scoliosis ko, letter S. So, yun siguro yung nag-aggravate ng pain ko. At the same time, lumalaki yung belly, bumibigat. So, di ba, ang hirap talagang i-maintain ng posture. For example, wala nagre-remind sa akin. So, nakaganyan lang talaga. Kuba talaga. Makikita nyo na, as in, kuba. So, kailangan ko talaga ng isang person na magre-remind sa akin na umupo ako ng straight or tumayo ako ng straight. Kasi kung wala talaga, kuba talaga ako. So, yun yung problem still ko as of now. Back pain, headache. Ngayon ko lang naramdaman na yung skin ko talaga dito sa belly, hanggang dito sa may taas, nararamdaman kong nag-stretch na siya. So, hindi siya masakit, okay? Siya, uncomfortable. Kasi nararamdaman mo parang natitear yung skin mo. Ewan ko, kung nabuntis ka na, malalaman mo to. Pero hindi ko siya naramdaman nung kay Adi, ha?
ang weird. So, kailangan ko talagang agad-agad kunin yung bio oil at haplusin ko yung tiyan ko ng bio oil, which is nakakatulong naman ng konti. Tapos sabi ko, sana naman. Nararamdaman ko kasi yung kati dito sa upper part. Hindi ko naramdaman itong kati na to nung kay Adi noon. So sabi ko, shit, huwag naman sana ako magkaroon ng stretch mark dito sa upper part. Kasi yung stretch marks ko nasa lower part lang, lower abdomen. So sana, sabi ko, wag naman. Mukha na akong stretch marks noon. Hindi na ako masyadong nagra-rice. Minsan tumatakas din ako ng rice kapag ang ulam is sinigang, adobo, alam nga namang hindi ka mag-rice nun, diba? Pero konti lang. As in, half cup lang yata. Tapos, kung mag-rice man ako once a day. Pero ngayon, lately kasi, this past few weeks, hindi, bread lang ako. And then, oatmeal, ano pa ba? Yun, avocado. Ayan, lagi ako nag-avocado. So, may ultrasound ako by the end of this month. Kasi nga, i-check nila yung growth ng baby. Check nila kung talagang meron ba akong gestational diabetes. O talagang ang hirap-hirap pigilan hindi mag-chocolate. Ang dami ko pa naman biniling chocolate. Hershey's, M&M's, yung favorite ko talaga. And ano pa ba? Toblerone. Ang dami ko pa naman binili nung nag-bakasyon kami sa Pilipinas. Ang dami kong binili sa airport. Tapos ngayon, nakakainis kasi hindi ko makain. Sila kumakain, tas ako bawal. Minsan, may mga days na tumatakas ako pa isa-isang bite. Wala pa kaming naisip na pangalan. As in, ang hirap pala mag-isip ng pangalan for your baby number 2. Nung kay Adi, walang kahirap-hirap talaga nakapag-isip na kami ng pangalan. Okay, ito na yung name natin kay Adi. Kasi yung kay Adi, Chian Adelaide. Letter C-A, yung initial. Yung plan talaga namin before was, kapag manganganak uli ako, ang first name uli is Chian. Tapos, mag-iisip na lang kami ng another name na nag-start din sa letter A. Pero, maraming discussion. Sabi ng mga kamag-anak namin, sabi ni nanay, wag na anak na Chian. Kasi parang, wala na silang differences, diba? Parang, paglaki nila, both na silang Chian. Sabi ko, okay. Kahit yun yung talagang plan namin before. Biglang nabago yung mga plans namin before. Tapos, yun nga, di ba akala namin lalaki talaga yung magiging anak. So, before kasi, sinabi ko kay Christian, pag babae yung baby, ako mag-isip ng name. Pag lalaki, ikaw. So, hindi talaga ako nag-isip before. Tapos, nang nalaman namin, babae nga. So, ako kailangan mag-isip. Tapos, sabi ko, wala akong maisip na letter C, initial na C and A. So, sabi ni Christian, before, ang gusto niya, Kaya Althea. Tapos, yun, sinabi ko kay nanay. Sabi nila, hindi masyadong maganda. Although yung Kaya kasi is Norwegian name. Gusto kasi namin, mag-combine kami ng isang Norwegian name at saka isang English or Filipino name. Kasi si Christian, Philip Christian. So, ang initial niya is PC. So, pwede rin namin i-consider yung initial na PC. So, naisip ko, Pia, kasi Norwegian name yon, common Norwegian name. At nakuha din sa Philip Christian, yung Pia. Tapos, Pia Christina. So, Christian. So, parang derived sa name ni Christian. So, Pia Christina. So, yung mga naisip naming name for our baby number 2 are Chloe Andrea, Pia Christina, o kaya Pia Selena, kaya Adeline. Ganon yung pronunciation dito ng mga names. So, yun pala yung mga naisip naming names. Although, hindi pa talaga final. Wala pa talaga kaming naisip na, parang, ito na yung papangalan natin. Parang, everyday na lang, nag-change. So, sabi ko, oh my God, malapit na ako mga anak. So, kailangan na natin mag-isip ng name. Nai-stress ako sa pag-isip ng name. May 5 weeks pa naman ako para mag-isip. So, kung may idea kayo, paki-comment na lang sa baba. Kasi talagang natutuyot na yung utak ko sa kaiisip. So, kung gusto nyo mag-isip-isip at tulungan kami, ang gusto naming initial is letter C and letter A. Yung letter C, sana 2 syllables lang. Tapos, yung letter A is 3 syllables. Ang arte, no? May ganun pa.
So, thank you guys sa panonood and see you again on my next pregnancy update video. Next and last pregnancy update video. Bye!